sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan. Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mo na kami ay madarang ng ningas ng pag-ibig na sa Kanya'y nagpaalab para ang kapwa ay pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom, ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem, kung hindi nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala sang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul,
ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei, na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, ikaw na tampalasat uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, siningil ka na rin ng iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisai, mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ang nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglalakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aki tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinukupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo po ang lahat. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, alleluia,
Sambahin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaki na galing sa libingan. Ang lalaking ito ay inaalikan ng masamang espiritu at sa libingan naninirakan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa natanawan na niya si Jesus. Siya ay patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong paghirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulitong, sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing yun. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nangingiyain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila ay pinakintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inalikan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila ay natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalikan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamankik nila kay Jesus
na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalikan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nakabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyaon. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. May isang tao, isang lalaki, na sinapian ng napakaraming demonyo. At ano ang ginagawa ng mga demonyo sa tao? Pinapahirapan ng husto. Pinagdudusa siya ng husto. Kaya itong taong sinapian ng mga demonyo, naghihirap sa lahat ng paraan, bawat saglit. Nang nalaman ni Jesus ang nangyayari sa taong sinapian, naghihirap ng husto sa mga ginagawa sa kanya ng mga demonyo. Ang Panginoon pumaroon sa kinaroroonan nitong tao. At ano ang ginawa ng Panginoon? Lahat ng mga demonyo sa taong ito, pinalayas ng Panginoon. At nung nawala na ang mga demonyo sa tao, ang tao naging mapayapa na ang buhay. Tumahimik na siya at naging maligaya. Ano ngayon ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon? Ang ating Panginoon, nalaman niya may taong naghihirap at nangangailangan ng tulong. Ang Panginoon, pinuntahan ito at tinulungan. Pinalayas niya lahat ang mga demonyo. Sa madaling sabi, ang Panginoon ay nagkawanggawa. Tumulong siya sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Ang ibig ng Panginoon, kung mayroon tayong nakikitang taong nangangailangan ng ating tulong, tumulong tayo kaagad. Lagi tayong magkawanggawa. Magsitayo po ang lahat. Natitipon kay Kristo na lumulubig sa kasamaan. Ilapit sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Ang ating tugon, kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo at ang mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipag-adya mo kami.
ang mga Kristiyanong mananampalataya naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga naging manhid sa pagkakasala, naway hipuin ang Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipagadya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taasang Diyos, ipagadya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin. Pagharian mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinakakayag sa pag-aakin ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasakan sa paninungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasakan sa katapatan ay inikakayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakabakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin na banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan,
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.